Bumagsak ang isang ultralight aircraft kaninang umaga sa gitna ng palayan sa Concepcion, Tarlac. Ayon sa Provincial Regional Office 3 at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Concepcion, dead on arrival sa ospital ang 19 anyos sa piloto nito, pati ang pasaherong babae na 18 anyos. Bago ang aksidente, napansin na raw ng mga residente na paikot-ikot ang aircraft bago ito bumagsak. Iniutos ang CAAP na grounded ang buong operasyon ng operator ng naturang eroplano. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag. Mismo AFP ang nagsiwalat na may mga retiradong sundalo at general na nagpapakalat ng anilay fake news. Kaya babala ng sandatahang lakas, posible may epekto ito sa kanilang pensyon. Yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Sunod-sunod na mga peke at mapanlinlang na post online ang pinabulaanan ng sandatahang lakas nitong mga nakaraang linggo. Pero ang isa raw sa napansin nila, kabilang sa sabi nila ay nagpapakalat ng fake news tungkol sa militar, mga mismong retiradong sundalo at general. Ang problema ngayon, pati mga retired natin, na mga kasamahan dati, pilit baguhin yung katotohanan, hahaluan ng mali. Babala ng AFP, posibleng matanggalan ng buwan ng pensyon ng mga retiradong sundalo na nagpapakalat ng fake news at nag-uudyok ng pag-aaklas sa gobyerno o yung inciting to sedition na labag sa batas. Pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. So ito ay kasama sa pinag-aaralan ng ating mga legal officers ng AFP. Pwede silang mawalan ng pensyon, ganun po ba yun? If the legal channels determines that this is so, then we will follow. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy, karango niya o two-star general ang pinakamataas na retired official na namonitor nilang nagpapakalat ng fake news. May buwan ng pensyon daw na 160,000 pesos kada buwan ang isang retired two-star general. Panawagan ni Trinidad, huwag gamitin ang militar sa isyu ng korupsyon. Hindi militar ang solusyon sa problema ng gobyerno. Kung ang problema ay korupsyon, ang sagot doon ay higpitan ang project management. Hindi umaklas ang militar. Hindi palitan yung gobyerno. Kapag may natukoy silang kailangan ng legal action, hindi raw silang mangingiming habulin ng mga ito sa korte. We are not taking it sitting down. So wag po kayong mainip. Nagtatrabaho po kami. Dati nang sinabi ng hepe ng AFP na si General Romeo Browner Jr. na may mga retiradong general na nanawagang bawiin ng AFP ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng isyu sa korupsyon sa flood control projects. Gayunman, tiwala si Browner na walang aktibong sundalo ang sumang-ayon sa panawagang yan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Tinawag ni dating DPWH Undersecretary Aray Perez na malicious insinuation ang alegasyon sa kanya ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sabi ni Perez, nagbitiw siya dahil alam niyang gagamitin lang sa pamumulitika ang serbisyo publiko dahil sa mga malisyosong alegasyon laban sa kanya. Ayaw raw niyang gamitin siya para malihis ang usapin, sabay sabing itutuloy niya ang laban sa korupsyon. Nag-resign si Perez matapos pangalanan ni Leviste kahapon na may hindi umano magandang record sa bidding and procurement. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, ayaw ni Perez na makabigat sa trabaho ng kagawaran. Pero nanghihinayin daw siya kay Perez na matagal na niya nakasama at kilala niya mahusay, tapat at mabilis sa trabaho. Umulan man o umaraw, bigay todong hataw ang ipinamala sa street and arena dance competition ng mga kalahok sa Mascara Festival 2025. At mula sa Bacolod City, nakatutok live si Adrian Prieto ng GMA Regional TV. Adrian. Yes, mga kapuso, Ivan, happy Mascara. Ramdam na ang Mascara Festival dito sa City of Smiles, Bacolod, kasabay nga ng pagsisimula ng highlight activities ngayong weekend. Mga kapuso, makulimlim, maulan dito ngayon sa City of Smiles, pero hindi ito naging hadlang para sa kanilang pagtatanghal. Hataw kung hataw ang mga performer mula sa 7 paaralan. Sa Street Dance and Arena Competition School category ngayong hapon, na isa sa highlights ng Mascara Festival 2025. Yan ay kahit nabasa ang costumes at props nila dahil sa ulan. Bawat contingent nagpagalingan sa konsepto at pagsayaw sa temang One Smile, One City, One Heart. Di rin natinag ng ulan ang mga bisita at manonood.
Kagabi, nagningning ang mga pangunahing kalsada sa Bacolod para sa Electric Mascara and Float Parade. Ibinida ng 12 barangay ang kani-kanilang makulay at maliwanag na float na may iba't ibang tema at estilo. We have to show to the world that whatever happens, the show must go on. They had a meeting this morning because of the rain, no? So we asked them if ano yung decision nila, whether to move this or they will continue. So all of them decided na dapat tuloy yung schools category today. We also have to teach our next generation to be resilient. What's the meaning of resilient? More than just conquering storms in life, this is just rain. O mga kapuso, Ivan, patuloy ngayon ang awarding ceremony dito nga sa Bacolod City Public Plaza. Bukas mga kapuso, mga barangay naman ang maglalaban-laban. Kabilang din mga kapuso sa mga nakisaya sa Mascara Festival 2025, ang mga kapuso stars, kabilang sina Nugent Sangres, Bianca Umali, Faith De Silva, Angel Guardian, and Kelvin Miranda. At yan munang latest mula rito sa Bacolod City. Happy Mascara Festival! Happy Mascara Festival! Maraming salamat Adrian Prietos ng GMA Regional TV.